Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong air fork ng tangki. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron na naman tayong fork na i-review. So ito naman ay air fork ng tangki. So itong review na to parang out of the box lang. Hindi natin testingin to sa daan kasi hindi pa buo yung bisikleta ng customer. Hindi ko na tatapatan ng magnet kasi lahat yan gawa yan sa aluminum o magnesium alloy. May dalawang sukat to, pang 27.5 saka 29er. So itong hawak natin ay pang 27.5. Pero ang wheelset na ilalagay ko dito ay 26er. Itong hawak ko naka-tapered na steerer tube. Meron ka rin makukuha na straight tube. Ito, meron tayong takip para sa air chamber. Maganda din yung takip niya kasi malaki. Madali siyang buksan. Ito lang yung adjustment niya. So, basically, isa lang siyang lockout knob. Kahit i-dial mo to ng bandang gitna, walang magbabago sa performance o bounce ng fork. Ngayon, wala rin siyang rebound. So, usually sa ilalim nakalagay yung rebound, pero dito, walang nakalagay. So, basically, para lang siyang normal na air fork. Hindi naman siya high performance na air fork. Dito sa wheel arch niya, makapal guys. Kaya yung lower legs, hindi gaanong nagpe-flex. Rigid siya. Ano? Kahit pisil-pisilin mo siya, hindi siya magpe-flex. Siguro kahit nga pukpukin natin eh. Wala, ayaw. Hindi siya nagpe-flex. Para gumaan din siya ng konti, ginawa nilang honeycomb. Dito sa gitna, threaded. So, pwede ka maglagay ng bolt dyan para sa fender. So, dito tayo sa lower leg. Nandito naman yung kabitan ng caliper. So, isa siyang post mount. Pero, itong part na to, hindi ko alam. Wala rin naman nakalagay sa website. Wala naman din nakalagay sa box. Wala rin manual yung box eh. So, hindi natin alam kung para saan yan. I-assume ko na lang para sa accessories to. Sa palagay ko, itong steerer tube, pwede itong palitan. Kasi, kung titignan nyo dito, para siyang nakahiwalay. So, para siyang naka-press fit itong steerer tube. So, kung maputol mo to ng sobrang ikse, nagkamali ka, pwede mong palitan. Yun nga lang, ipapapress mo sa bike shop yan. Kasi meron talagang special machine na nag-press nitong steerer tube. Sa decals naman niya, ito masaya. Kung ayaw mo ng decals, ayaw mo ng word na tangki, pwede mong tanggalin yung decals kasi sticker lang siya. So, masasuggest ko sa inyo guys, i-blower nyo muna ng hair blower, yung para sa buhok. Tapatan nyo lang yan, tapos saka nyo dahan-dahan tanggalin. Huwag nyong pipilitin na tanggalin yan kasi may iwan yung dikit ng sticker. Papangit, saka matrabaho linisin. I-blower nyo lang muna, tapos saka nyo tanggalin dahan-dahan yung sticker. Dito sa model na to, meron din siyang through axle, saka QR. So, itong pinili ko, QR, kasi hindi naman tayo naka through axle setup. Itong dropout niya, ang kapal. You do. Meron ka ng panlaban sa everyday use, saka sa mga medyo malubak na daan. Tapos dito sa gilid niya, medyo malalim. Kaya nakapasok din yung skewer. Para kung sakaling lumuwag yung skewer mo, hindi siya agad kakalas. May nakaharang. Kakalog-kalog lang yung gulong mo, pero hindi matatanggal agad. Okay, so check natin yung timbang nitong fork. Yan. So, ang timbang niya guys ay 1.7 kilograms. Para sa akin, okay na yung timbang na yun. Magaan na yun para sa air fork. Meron kasing ibang air fork na pumapalo din ng 2 kilo mahigit. So, ang maximum travel niya ay 120. Pero pwede mong i-adjust yung sag ng fork. Siguro next time ko na-explain kung ano yung sag. So, try nating i-testing yung bounce. Tingnan natin kung swabe o pangit. Out of the box, ha. Wala pa tayong adjustment na ginagawa. Okay. So, ang masasabi ko guys, out of the box, ang tigas ng fork. So, wala. Ang tigas ng fork. So, ibig sabihin, out of the factory, out of the box,
Linagyan talaga nila ng sobrang daming hangin to. So kung bumili kayo nito brand new sa shop, tapos tinesting nyo, ang tigas, ikabit nyo muna dun sa bike, tapos sumakay kayo. Kapag sumakay kayo dun sa bike, tapos itong fork hindi gumalaw, parang nakasteady pa rin siya, hindi siya nag-compress, ibig sabihin, sobrang tigas ng hangin. Ang gagawin nyo lang, babawasan nyo lang yung hangin. So, pipindutin nyo lang tong valve ng isa or dalawang beses. Isang tss, ganun lang. Isang sit-sit lang. Ayun, okay na yan. Or pwede rin dalawa. O, yun. Ayan, nabawasan na yung air pressure niyan. Ayan, so binawasan nyo na. Itong o-ring naman, ibababa nyo dito sa seal, sa ilalim. Sakay ka ulit dun sa bike mo. Pag umangat tong o-ring, banda dyan, yan, dito sa may 20%, okay na yan. Goods na. Meron ka ng konting sag, malambot na yung play niyan. Wala kang ibang adjustment, wala kang ibang controls dito sa fork na to, kundi dito lang sa paglagay ng hangin. Yun lang. Lagyan na natin dito sa bike ng customer. Tignan natin kung ano magiging itsura. Nabuo na natin, naikabit na natin ng fork. At itong wheelset na linagay natin ay 26er by 2.4. Meron siyang dalawang daliring gap. So since budget fork siya, wala talaga siyang mga rebound adjuster, kahit nga speed compression, wala. Ano lang talaga, lockout lang. Ito kunyaring ano lang to kunyaring speed compression pero lockout lang siya. So kung naghahanap ka ng budget fork na hindi naman komplikado i-set up, ikakabit mo lang, i-ride mo, okay na. Mare-recommend ko sa inyo tong Tanki. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.